Sabi sa Salmo 27:10, iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman Panginoon ang mag-aalaga sa akin. So pag tinignan mo po ito, unang punto ko lang, we were designed for connection. Kaya sabi nga kanina, sinabi ko, it's not good for man to be alone. Before pa to pumasok yung kasalanan sa mundo, before nagkasala si Eva at Adan, sinabi na po ni God, hindi maganda na nag-iisa lang ang tao. And God already declared that we are made for relationship. Hindi lang po romantic relationship, we need community, family, spiritual connections, belonging. In fact, the longest study na ginawa sa Harvard, anong sikreto ng long life at quality life, dekada po ito pinag-aralan, okay? 40 taon, if I'm not mistaken, minonitor nila yung mga sophomore students sa Harvard all the way tumanda. Anong sikreto ng mga taong tumanda na masaya, humaba ang buhay, maayos ang marriage? Ang sagot po, yan, komunidad. They're part of a thriving, strong community. So kahit may social media follower ka na milyon-milyong followers, kung wala kang tunay na connection, may emptiness pa rin. Yan po ang irony ngayon ng social media. You have millions of followers, you have thousands of friends, pero wala kang deep and genuine connection. You can be surrounded and still feel alone. Okay? Yung tinatawag na crowded loneliness. Pangalawa po, isolation slowly drains the soul. When someone feels abandoned, naapektuhan po niya identity natin. May nagmamalasakit ba talaga sa akin? May naghahanap ba pag nawala ako? May nakakakita ba talaga sa akin? Yan po yung strategy actually ni Satan, if we're not aware, isolation. Kasi madali ka na niya makonquer. Isolate and conquer. Even yung mga lion sa wilderness, pag maraming wildebeest o kung ano man yung kakainin nila, i-isolate nila para mapound nila tong nakahiwalay na mahina o nahiwalay. Minsan po kapag isolated tayo, parang naiiba yung perspective natin, anxiety grows, and then yung hope nagsishrink. Okay, kaya po, be careful whenever you feel like ayoko nang kasama yung mga magulang ko mag-dinner, ayoko nang makipag-meet sa mga kaibigan ko, dito na lang ako sa kwarto ko, magmumukmok kasama ang mga social media friends ko. Be careful. We are created to belong. Pangatlo po, God doesn't just see us, He actually stays with us. Alam niyo sabi sa Biblia, for God so loved the world that He sent His one and only Son. Ang ganda po ng verse na to kasi yun po yung Emmanuel, God with us. Hindi lang po tayo nilikha, sinamahan tayo ng Diyos. Nung si Jesus po bumaba dito sa lupa 2,000 years ago, pinadama niya sa atin, hindi ko lang kayo mahal, gusto ko kayong samahan. And after Jesus left, going back to heaven, binild po niya yung tinatawag na church. Sabi niya, I will build my church. Yung church po are the gathered people of God. Kaya ang tanong ko, are you part of a church community, regardless of your religion, regardless of your belief, a strong, thriving church community po ng passion ay makilala ang Diyos ay napakahalaga pong elemento para tayo magkaroon ng quality life. Again, tanong ko lang po kayo, have I been isolating myself emotionally? Tanungin niyo po yan, ako ba yung nagsosoloista? Ayoko nang may nakausap na tao. Pangalawa, sino ba pwede kong i-reach out ngayong araw na to? Kumustahin mo lang. Sa text, oy Mare, kumusta ka na? Oy pare, nakita ko yung post mo, parang iba yung tema ng post mo. Kumusta ka ba? Kapit tayo. So am I helping someone else feel that they belong? Kaya po again, kay Jesus po, you are not abandoned. You are actually adopted into His family. You are never forgotten. You belong. Salmo 27:10, iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Tayo po'y panalangin. Panginoon, salamat po sa isang paalala na maaaring kami ay inabandon ng aming mga mahal sa buhay. Hindi lang magulang, maaaring kaibigan, kaopisina, and we sometimes feel na lonely and alone. Nandiyan ka, Lord, para makatuwang namin, makasama. At ito'y pinadama mo ng husto nung pinadala mo ang iyong nag-iisang anak na si Jesucristo upang makasama kami at magkaroon ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, kami nagkaroon ng pag-asa na makasama ka throughout eternity kung ikitatanggapin namin bilang aming tagapagligtas. Kaya Panginoon, sa mga taong nalulungkot ngayon, kinakain ng depresyon, nagsosolo sa kwarto, ayaw na makisalamuha sa ibang tao, Lord, ipuin niyo po sila. Ipadama mo ang pagmamahal nila at magpadala ka, Lord, ng mga tao na magpaparamdam na hindi ka nag-iisa sa laban na to. Nandito kami para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.